Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng comment, reaction, opinion itong post ng GMA News tungkol sa nangyaring pambubugbog ng anak ni Senator Jingo Estrada sa Boracay. Nagsalita na, kinonfirma na ni Senator Jingo yung pangyayari. Okay, GMA News, trigger warning, sensitive content. Breaking. Senator Jingo Estrada confirmed that his son and his nephew were assaulted by local residents of Boracay early morning, May 24, 2025. The two victims, so anak ni Senator Jingo at pamangkin ang nabugbog. The two victims were on their way home from a bar when the suspects attacked them from behind. One of the assailants, suspects, allegedly told his nephew, "Masyado kang maangas," Estrada said. Angas, yabang, maangas. There were no previous confrontations among the victims and suspects inside the bar, and that CCTV footage would confirm the same, according to Estrada. Ito ang matindi, no? Yung injury, malala pala ang injury. Senator Estrada's son sustained a blow to the head and had a toenail chip off. Toenail, yung kuko sa paa, chip off after he was repeatedly kicked after going down, while his nephew sustained an injury to the nose. So dito ulo and then sa paa. So, matindi ang pambubugbog, kawawa. The victims are recuperating in the hospital. So nasa hospital. Senator Estrada said he flew to Boracay yesterday and they had filed charges against the suspect. So, yun po ang pangyayari na shall I say, alarma? Kasi Boracay ito, tourist spot. Dapat kung tourist spot, gawan ng paraan para maging safe. Palagi akong bumabalik-balik sa Boracay. Medyo nagsawa na nga ako kasi nung na-assign ako sa Mindoro Island, halos palagi kami sa Boracay. So, I don't know kung kailan ako pupunta ulit doon kasi nagsawa na ako. Although, sa mga hindi pa nakapasyal sa Boracay ay talaga namang world class. Ang ganda ng Boracay. Although, hindi lang Boracay ang magagandang white beaches natin. Ang dami. Dito sa Mindanao, ang dami. Doon sa yung madalas namin pinupuntahan sa Surigao del Sur, Britannica Islands, ang gaganda doon. So, ang aking is, ngayon lang ako nakarinig na may ganitong pangyayari, pambubugbog sa Boracay. Lalo na nung panahon ni Tatay Digong, tahimik. So, ano nang lang mangyari sa turismo natin pag ganito ay baka sabihin isolated case. O sana nga, baka sabihin ni Jose Claire Castro na hindi niya nakita. So sana isolated case lang ito at hindi na maulit. Lalo na baka kung turista ang nabugbog nila, di Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. Nelson Jerez Kawili. Dumadami na kasi ang adiktos sa Boracay nagmula nung nawala si FPRRD. Tapos sasabihin na naman ni Marbel and Claire, isolated cases lang daw. Pag ganito
na naman ang sumambulat sa bibig nila, ambot na lang. Baka itatanong na naman ni Eden Santos kay Auntie Clarita ano kayang isasagot. Orlando De Leon, si General De Leon, sabi niya baka naman nagpapahaba lang ng oras yung mga suspects. Intindihin nyo na yung sabi niya, nagpapahaba lang ba yung statement ng isang general niya na intindihin natin yung mga adiktos, pampahaba lang ng oras yan, hindi naman sila na. Okay, so ano pa, dagdagan natin ha. Chris Arsiga, Heros Medal ang dapat ibigay doon sa sumapak, nagawa niya na yung gusto gawin ng maraming Pinoy sa kanila. O wag naman. Kahit ano man ang masama yung mambugbog, kahit ano, sabihin lang natin na maangas o mayabang yung mga biktima, hindi justified yung pambubugbog. Wag naman ganun. Nancy Ronquillo, wow, anong klase kang tao, kaya nga masama yun, masama, wag na natin Ito, George Torres, result of bad governance, now they're experiencing it firsthand. So malala ko tuloy si Auntie Claire natin na wala naman akong nakita nung lumabas ako sa bahay na saksakan. Wala namang snatching sa palengke. So, ibig sabihin, para maging valid na medyo magulo, dapat ma-experience muna ni Claire Castro. Ito ngayon, anak na ng senador na ka-experience, ano pa rin? Okay pa rin. So, most likely, yung mga ganyan, either lasing, wala sa matinong pang-isip, at yun na nga, baka naka-addictus benedictus. So, masama talaga yung epekto ng alak. Nung una, nag-iinom din ako, talagang mapapahamak ka dahil sa espiritu ng alak. Lalo na kung ang espiritu ng pulburo ng nasa iyo, makakagawa ka talaga ng masama at nasa huli na lang pagsisisi, kailan yun, nakakulong ka na. So sana hindi na ito maulit, sana isolated case lang at hindi naman maapektuhan ang turismo sa ating bansa. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin ay answer. Ang sweldo natin ay pangtulong sa tribo. Sa ngayon ay namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nang video ingon sa naghatag. Salamat na pasalamat. Salamat. Salamat kaya sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panglawas. Salamat sa nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Man among balay na nabungkag na. Salamat sa nag-sponsor anay og Salamat sa Ginoo. Payong ko ingay. Hey. Atan. Salamat kayo sa Ginoo, salamat kayo sa nag-video. Salamat kayo, sir. Salamat sa nag-video, salamat sa naghatag ani, ug labaw na sa nag-sponsor. Thank you. Salamat kayo sa Sin, salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.